Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Pagpaumanhin at ngayon mga ako makapag-share ng devotion. Medyo busy lang at galing din sa midweek worship service natin. So samahan nyo ako kung meron kayong mga Bible sa ating devotion. Pero bago ako mag-umpisa, tayo muna ay manalangin, humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Let us pray. O dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay at kalakasan namin, sa patuloy na pag-iingat at gabay sa amin. Lord God, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa gabing ito na aming pagbulay-bulayan. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang patuloy na kumilos sa aming puso at isipan at patuloy namin panghawakan ang iyong mga pangako at salita. Salamat Lord sa lahat ng kabutihan. Tunay nga kami ang iyong mga saksi sa iyong kabutihan at nawa maihayag namin ang mabuting balita sa anumang dako ng mundo. Purihin ka o Diyos. Ito ang aming samot dalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Okay, kung meron tayong Bible, pakibuksan po ang ating Biblia sa aklat ng Juan. Juan chapter 19. Juan chapter 1 verse 19 to 28. Juan chapter 1 verse 19 to 28. So nawa meron tayong nakaprepare na Bible. So samahan niyo ako sa pagbasa. Sabi dito, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propita? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? So sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta? Sumagot si Juan, ako nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Bitanya sa silangan ng ilog Jordan na pinagbautismuhan ni Juan. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. No? So dito po ay sinasaad ng passage na si Juan ay may malaking ginampanan sa pagdating ng ating Panginoon. At isa sa mga kahangahang ginawa ni Juan ay mapagkumbaba. Sinabi niya na hindi ako propeta, no? Hindi rin ako si Elias, at lalong hindi ako si Kristo. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Sa ating buhay mga Kristiyano, napakahalaga po na bilang tagasunod ni Kristo o nananampalataya na ihayag sa mga taong hindi pa nakakilala na sabihin natin na tuwirin natin ang daraanan ng Panginoon. No? Ibig sabihin na bigyan daan natin ang Panginoon sa buhay nila, na makilala nila ang Panginoon, na siyang tunay na magbabautismo sa kanilang puso upang sila ay makapanumbalik sa Panginoon, upang sila ay makakilala. Ay itong mga Parisiyo na ito na sadyang matitigas ang kanilang mga puso, no? Kailangan nilang mabautismuhan. Kaya
tayo bilang mga Kristiyano sa panahon natin, in this generation, marami pa rin yung hindi mga nakakilala kung kaya tayo dapat ang magiging saksi ng ating Panginoong Hesukristo na ihayag natin ang mabuting balita. Tayo yung magdadala bilang saksi at ipahayag ang kabutihan ng Diyos na mayroong kaligtasan ang bawat isa na sino mang lalapit sa Panginoon at siya ay kilalanin upang siya ay muling bautismuhan. So the word bautismo dito ay upang talikdan o talikuran nila ang kanilang mga dating buhay, magsisi, no? Dahil nandyan ang Panginoon na handang sila ay tanggapin. Kaya sa buhay natin mga Kristiyano, kahit in your young age, dapat matuto na po tayo na mag-share ng Word of God. Kahit man lang mag-post ng Bible verse, no, every day, kahit once a day lang, at least malaman nila, ito yung maghahayag na Kristiyano siguro to si Juan. Kasi palagi nagpo-post ng Word of God, no? Ito yung nakikita ng mga unbeliever na kung saan ay pinapakilala natin ang Panginoon. Nawa tayo din bilang mga kabataan, kayo sa edad na inyo na yan, nakakilala na kayo sa Panginoon. Ang tanong ko, paano nyo ba pinapakilala ang Panginoon bilang kayo ay saksi ni Hesukristo? Paano nyo ba siya inihahayag? Paano nyo ba siya ibinabahagi sa mga kaibigan nyo, kaklase nyo, kapitbahay nyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Mahirap, pero walang mahirap kung tayo ay totoong saksi ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay binago. Kung kaya't huwag tayong mangimi na ibahagi ang mabuting balita. Lagi natin tandaan na it is our great commission na ibahagi sa anumang sulok ng mundo, sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, ang mabuting balita. Datapwat hindi tayo nakikiayon kahit man sa trabaho o ano yung nasa paligid natin. Bagkus tayo ang magbibigay sa kanila ng babala na sila dapat ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon, sapagkat mayroong kaligtasan ng bawat isa na tatanggap sa ating Panginoon at muling ibaon ang kanilang mga dating buhay, no? Upang sila ay mabautismuhan. So nawa mayroon po tayong natutunan sa ating devotion na ito at patuloy natin itong panghawakan, lalo na kung tayo ay totoong mga saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos, tayo ay manalangin. O dakila, makapangyarihan namin Diyos, pinupurit sinasamba ka namin Ama sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Tunay nga na walang ibang makapagpabago sa puso at isipan ng mga tao kundi ang iyong salita. Hayaan niyo po kami, Panginoon, ibahagi ang iyong kabutihan, ang mabuting balitang makakapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami magiging tunay na iyong saksi. At ikaw lamang o Diyos ang patuloy na maghari sa aming puso at isipan. Kasama ng banal na Espiritu ang siyang gagabay at papatnubay sa amin. Muli, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming samot na langin. Amen at Amen. Praise the Lord. God bless us all. Remember always, God loves you and I love you too. Bye-bye.